Hey guys! Welcome back to my channel! I know, pinakahantay-hantay nyo na talaga tong haul na to. I have just been all over the place the past few weeks. Daming ganap. Pagod na pagod. Walang akong boses. Because ever since we got back from UK, ang dami lang naging ganap, ang daming work. But I'm very, very grateful and thankful for that. And today is the first day na nandito lang kami sa bahay. Marami akong dapat gawin, pero today is officially the first day na hindi ko kailangan umalis. So I decided na unti-unti ako magligpit because super duper kalat ng house namin. You can't even imagine yung kabilang room namin. Nakakalat doon lahat ng mga gamit from UK, laundry, gamit from Boracay, PR. A mess. Na-realize ko, hindi pa rin pala ako nakakapag-haul. Kaya naman, bago ako magligpit, I'll just get this over with. So, please bear with my look because this is my very chill ligpiting the bahay look lang sana. Turned out to be mag-vlog ako. Alam ko sinasabi, simulan na natin kasi alam ko naman yun lang hinatay nyo. I just want to explain why I look like this. Alam nyo naman, di ba, from the UK vlogs, sobrang dami kong mga pimples and everything. So, I just have pimple patches in there. Okay, let's go. Let's go. Madami to. Alam mo, sabi sisimulan na daw, pero alam mo, hindi ko in-expect na ganito kadami yung mabibili ko. When I was planning to go to the UK, I told myself, hindi ako makakapagpasabay masyado and hindi rin ako makakashop masyado because I know that everything is expensive in the UK and walang tax refund. So, I was already expecting na hindi ako mag-shopping, wala akong bibili, wala akong plano. Check out. Hindi ko alam kung ano nangyari. But, that is because nakapagpasabay ako ng madami. Madami pa yung marupok kahit mahal. Plus, yung tito and tita ni Don the Builder has so many discounts and vouchers everywhere. Yung tita ni Don kasi is a nurse and then yung tito ni Don is a student. So, marami silang mga perks and vouchers. And also, yung tita pala ni Don, bukod sa pagiging nurse niya, she's a super duper shopaholic like me. So, marami siyang mga VIP vouchers, discounts sa outlet and sa kung saan saang mga stores that they shared with us. Not just with me, with all of the kumaris na nagpasabay. Kaya nakabili tayo at nakashop tayo ng hindi ganun kamahal. And that is the explanation why umuwi ako from UK na parang mas marami pa ako nabili dito kasi na nag-Europe ako eh. Okay? Okay, don't judge me. Check out. But, let's begin. I'll just start from this side. Kahit ito mga late ko na itong nabili. I bought 2 Adidas shoes. Remember, I was wearing the blue Adidas the whole trip. Yung vlog bago kami mag-UK. Nagplano talaga kami doon, the builder, pumunta sa outlet sa Adidas, sa SLEX. Because I wanted to buy a colorful shoes that I will wear for the trip. Kasi alam ko na mag-neutrals and magbo-blacks and dark colors ako sa London. So I wanted a colorful shoes. But I really wanted green. Kasi madami akong green na bags. But then, walang green. And I got the blue one. And I realized bagay siya sa YSL bag ko. So yun yung binili ko. But then, I saw the green in the UK and I wanted to buy it pero hindi ako pinayagan ni Don bilhin. But then, haba ng kwento. Alam niyo naman na pag nag-haul ako, kinikwento ko, di ba lahat? Pag uwi namin from the mall, sabi ko, sana binili ko na lang. Following day, meron kaming pupuntahan na reunion ng mga tita ni Don. Pagkising namin, surprise daw dapat nila ako. Magulat na lang ako, andun na kami sa mall. Gusto nila bilhin ko. Baka daw hindi ako makatulog. Check out. So, I was so happy. And also because may 20% off sa Foot Locker yung tito ni Don. So sabi, okay, doon na lang tayo bibili. But when I got there, wala yung green na special na gusto ko. But I saw this. Ang dumi na agad. Sa beses ko palang nasuot. Ano ba yun? Alam niyo naman na hindi ko matatanggihan yung mga ganitong color. So, tinry ko, no? Kasi first time ko ma-experience yung special kasi gazelle nga yung gusto ko dahil nga comfortable. Pag try ko, mare, my God, sobrang comfortable. I know you would ask, but yung gazelle, super comfortable niya. Never ko kinailangan i-break in. Nagamit ko siya ng bonggang 20,000 whatever walks pagka nagbabakasyon. No problem at all. It's so comfortable. Even my sister ni Nicoracha says na lahat ng gazelles niya are very comfortable. But ang problem ko is yung dila. Matigas siya. But di ko siya naging issue dahil makapal naman yung socks suot ko doon. Anyway, that was very, very comfortable. Not until I tried special. Parang hinahug niya yung paa mo. Kasi meron siyang parang mga cushion dyan. Basta pag suot mo, sobrang lambot niya na. Sabi ko, ay shucks, bibilin ko to. Bibilin ko to dahil ang ganda-ganda ng color and sobrang comfortable. May mga nagtanong din sa akin if i-compare ko siya sa Onitsuka. Pareho silang super duper comfortable na pang lakad levels talaga, pang harabas levels. But ito, para siyang may hug. Parang hinahug yung paa mo. May cushion siya dito and may cushion siya sa gilid. So, no regrets kasi nga 20% discount sa Foot Locker. I was so happy. It's so beautiful. And then, pagkabili ko, sabi ko, ang ganda talaga na nabili ko. Kaso gusto ko pa rin ng green. So, bumalik kami doon sa talagang store na napagkitaan ko ng green. Nang tagal ng tito ni Don tsaka ng tita niya, mga nagsusukat. Sobrang tagal nila, sabi ko, tagal niyo po, magsusukat na din ako. Ito yung gusto ko kasi. So,
sinukat ko. Tapos sabi ko kay Don, gusto ko talaga ito. And then bigla ko naisip, ibebenta ko na lang yung blue ko kasi hindi naman yung blue yung original kong gusto. Plus, mas comfortable na nga for me yung special than the Gazelle. Tsaka na-iramp ko na yung blue. As we speak, nabenta ko na siya. Pinayagan ako to buy the green one. Yeah! Hindi ko pa nagagamit. Gusto ko umalis para magamit. Siguro, I'll wear this sa Friday kasi may lakad ako. Super duper cute. This one naman may 10% discount yung tita or tito yun. Hindi ko na alam. Pareho sila na laging maraming discount. Nakakatuwa sila every time na magbabayad na kami. Lagi silang, wait. May hahanapin sila sa phone nila. Do you accept this? Do you have this? Pag wala, we don't accept that. Oh, wait. Hahanap ulit. How about this? The end, palaging merong nagiging discount. Nakakatuwa. Ang dami naming natitipid. Wow, girl math. Check out. And then, let's proceed to clothes. Itong mga to, shinap din namin nung last days. Mga kasama namin yung tita nito. These are all from Primark. What is Europe or UK trip without going to Primark? Tsaka sabi ko, doon ako mamimili ng pangpasalubong. Plus, wala na kaming damit. Kasi nag-extend kami. Originally, we were just there until May 4 dapat yung ticket namin. Pero pina-extend kami nung tita ni Don. She paid for our rebooking. Pag andun ako, hindi ako pinipigilan ni Don the Builder. Pero pinipigilan ko yung self ko. Ayoko kasi bumili ng madaming damit. Kasi sobrang dami kong damit. But, hindi ko din napigilan. Check out. Anyway, magbabayad na ako. Hinabol ako ni Don. Biling ko daw. He got this for me. Itong mga to dapat gagamitin ko sa Boracay, pero hindi ko na nagamit. Kaya ako to binili kasi I know I have a event trip to Boracay, pero hindi ko nadala. Ang ganda nito pang sunset cruise. Ba't ba hindi ito yung dinala ko? Hindi bagay dun sa Crocs ko. So beautiful. It's a nice sunset dress. And then another dress. Ito naman, yung mga isusuot ko dito sa Pilipinas. Sa bahay, quick errands. Pagka tinatamad ako dahil ang init-init, pero gusto ko maging cute. So it's just a semi-maxi dress. So presko and so pretty. Ayan. And then, I just got this because I was looking for clothes nga to wear habang andun. Dito medyo ginanyanan ako ni Don the Builder kasi stripes na naman. Actually, nung binili ko to, naka-stripes din ako. Wala akong masyadong magustuhan eh. I got pajamas. Shucks, malaki ata to. Kasi nga, gusto ko maluwag yung pajama pero hindi ko na-realize yung shorts. Ang laki. This is size large. Oh my God, sobrang lambot. Ayan, ito yung kapartner niya. I love the tela so much. Nung hinawakan ko kasi bagsak na bagsak yung pagka-silky satin. And then, summer shorts. 3 pounds lang. Another summer shorts. Wala akong nabili na isusuot ko dun. Another pajama set. Ito kamukhang-kamukha nung nasa Victoria's Secret. As in, yung Victoria's Secret meron lang borda dito ng letter V. That's like 60 pounds. Ito 20 pounds. 69 pounds ata yun. Bumili yung tita niya doon sa Victoria's Secret. Tapos ito yung sa akin. Primark version. Ang kapartner niya is pajama. Oh my God, it's so soft. And I also got pala a sweater. Nasa laundry. Yung suot ko pa uwi dito sa Pilipinas. Para lang nga may mabili ako na maisusuot ko dun. And then, we went to Costco para si Don mag-shopping ng tracksuit na Champion. He wanted the black one kaso nag-iisa na tong black na hoodie. So, he got blue. And then, he got black na pants. Tapos, ibang partner na lang na top. Ito nag-iisa is small. So, I got this for myself. And papatatakan ko to sa Atake Clothing. Sa kapatid ko. Nung merch ko, baka I'll put here marupok. Kasi yung isa kong hoodie, pinalagyan ko ng maluho. I'll probably patatak here yung logo ng Marupok. Sa CK, binalang ko din kasi yung brother ko, tsaka si Don. Lagi yun yung pasalubong ko sa kanila pag nasa US ako sa outlet. Doon, hinayaan ko na si Don bumili ng kanya. And then I got for my brother. While I was waiting, may promo yung underwear. 4 for something. So, bumili na rin ako. Ngayon lang, mga CK underwear na pa-sexy, ganun. Ralph Lauren, this was the outlet. In love ako dito nung una ko palang nakita. First 3 days pa lang kami doon. Wala pa sana akong karapatan bumili. Check out. And medyo mahal siya, kahit na discounted. Buti na lang may nagpasabay kasi hindi ako papayagan ni doon kung ako lang. Madumi na, ilang beses ko na nasuot eh. So beautiful and so sexy and pretty and classy. May black din to, but ang ganda talaga. I love it. It matches a lot of my outfits. Very classy looking. And then, hindi ko kasi alam kung anong color bibilin ko. So, I got all. Actually, hindi ko pa nagamit itong gray. But itong dalawa gamit na gamit ko dun. Ito ang official Kumare baseball caps at the moment kasi sobrang daming nagpasabay ng ganito. Actually, may nagpasabay so hinanap ko. Tapos bumili ako for myself and then bumili ako ng mga 3 pieces each para lang sa lahat ng mga gusto. Tapos nagkagulo. Binili ko na lahat. Nung binili namin lahat, pinatawag yung manager kasi sabi sa amin, "May I ask why you need to buy this much caps?" Sabi ko, "Because I want to give this as gifts to my friends and my family back home." Check out. Oh, I wish I was your friend, sabi ni manager. So yun, nabili naman namin and then we had to buy more sa ibang branch na kasi baka ipadakip na kami. And then yung aking white linen na dapat last year ko pang bibilhin nung nag-Europe kami pero hindi ako nakabili. Finally, nakabili ako ngayon because inaabangan ko nga na sa outlet ko siya mabili para mas mura. And may discount pa yung tita ni Don kaya saya-saya ko. Saka mura tayong lahat. Ako at ang
mga kumares. Kasi kung hindi, mas mahal pa talaga ng sobra. Anyway, I got the white one. Suot ko pa Boracay, so nasa laundry siya. Nagsisisi ako kasi I didn't get other colors. Anyway, I also got this red na stripes. Yung white ko, that is relaxed fit. I got medium. And then ito naman, classic fit. I got it in size 8. So I think that's also a medium. Mas mura to ng kaunti kaysa dun sa white na linen. Parang feeling ko ang pretty lang nito na formal wear. Naisip ko lang, wala lang. Ang dami kong gustong bilhin ng mga long sleeves na polo kasi nga medyo may kamahalan siya. So pinigilan ko yung self ko. And then, we went to the Manchester United Stadium but then medyo maaga kami pumunta so sarado pa yung store. Hindi kami nakapag-shopping but Don's tito gave me this one as remembrance. Hindi naman ako fan at di ako masyadong familiar but I just know na sikat sila because dating taga dun si David Beckham tsaka si Ronaldinho. Basta yung mga pogi, yun na yung kilala. Anyway, yeah, it's a good thing to have pag nag-visit ka doon. Kasi yung tito and tita ni Don, Manchester side sila nakatira. And then, he gave this to Don the Builder. This is the trench coat that I got. Diba sinabi ko sa inyo, dapat doon ako mamimili ng mga trench coat kasi nga mura. Buti na lang namili na ako dito. Bala ko kasi, pagdating doon, first day namin, mamimili na ako kasi some of my outfits doon talaga nakasalalay. Wala na kayo mahanap kasi mga damit sa lahat ng stores doon are all for summer. Summer collection na. Kaya wala na kaming mabili. Meron akong daily outfits na nakahanda na para hindi na ako mag-iisip everyday. Daming nagulo na iba-iba na sila because hindi ako nakabili agad ng trench coat ko na ganitong color. Buti na lang yung mga black binili ko na dito kasi kung hindi ko na alam. Like, it's gonna be so sad. Alam, charot. But anyway, ayoko kasing bumili ng sobrang mahal because ang mahal na ng mga nabili ko dito. Hindi ko naman masulit dahil hindi naman ako taga malamig na lugar. Magagamit ko lang siya kapag nagta-travel. Anyway, I found one sa Stradivarius and sobrang mura lang. So, I was so happy. Gusto ko sana nga, Burberry. Kasi yun nga, iniisip ko, hindi naman ako taga malamig na lugar. So, it's not gonna be worth it. Nakita niyo na to sa mga outfits ko. May ganito na kasi ako before, pero iba yung tela niya, magusutin. The scarf that I wore in Scotland. Lahat ng mga scarves ko kasi are silk and maninipis na tela kasi mga pang Pilipinas nga. Meron akong ganito, pero hindi ko dala. Sobrang lamig. Pinabili ako ni Don. House of Tweed, Scotland. It's so cozy. Ang sarap-sarap niyang gamitin nung malamig. Pero pag nakaganito ka na, ang init na. Kahit na yung ibang parts ng damit mo are manipis, pero nakapulupot na to sa liig mo, you feel so warm already. I love it so much. At saka si Don the Builder pumili ng color. So nice. Ang galing niya. Kasi iba yung pinipili ko eh. Ito yung pinili niya. Buti na lang ito yung kinuha ko kasi mas madaling bagayan. Got this also. Kasi sale. Kasi may mga binili akong pasabay sa Longchamp. Tapos, merong certain, pag na-reach mo yon may discount pa na additional. Tapos, super sale. Tapos, may discount pa yung tita ni Don. So, bumili na ako ng large. Kasi wala pa akong large na long handle. I have an overnighter. I have a small short handle. I have a medium short handle. Pero wala akong large na long handle. So, I just got one. Ito yung sale color. Yung mga other colors kasi hindi sale. Pero, bumili na lang ako ng dark na available sa sale color. Ang dami ko ng long shot. Anyway, inside here are all of the makeups. Yeah, all of the makeups. Not all. Pero ito pala yung mga binili ko sa Boots at saka sa kung saan-saan. But before that, let me show you. I have one big bag of freebies again and samples. Halo-halo na to. So, di ba inuubos ko yung ganito ko ng mga pabango na naipon ko before? Eh, ang dami na naman. I have from Jo Malone also. Ang bongga ng mga freebies. Ang saya. Tapos syempre nagpasabay ako sa Charlotte Tilbury. So sobrang dami nilang binigay sa akin na freebies. Magic Cream. I'm so happy. Ang cute. Buksan ko nga. Dito ako excited. Ang cute. It's so cute. And I'm so happy. Kasi Magic Cream. Hello, mahal ng Magic Cream. Tapos nung time na namimili kami, the first time, binigyan ako ng napakadami nilang pabango. Kasi i-release pa lang sila after 3-4 days. May 2 siya ni-release eh. Binigyan ako ng napakadami. Para daw matry ko para bago ako umuwi. Ang dami kong Magic Cream. Ayan pa oh. I'm so happy. And then, when I shopped in Celine for the pasabays, they would also give us freebies. Pero like ko sinasabi, pang lalaki na pabango na lang ibigay para kay Don the Builder. Kasi nga, ang dami ko na. At least, diba, may mga freebies si Don the Builder. May magic serum. So, these are all Charlotte Tilbury freebies. And then, okay, I'll show you this one muna. I got something from Victoria Beckham Makeup. May nagpasabay kasi sa akin. Dalawa yung pinapabili niya. The eyeliner, tsaka, I forgot yung isa pa, pero sold out yung isa. The eyeliner, this is like the best seller daw.
daw dahil napakaganda nga naman. So, it comes in this pouch. May kasama siyang pantasa. Para lang mapatunayan na pwede siyang maging mahal. Pero yung pantasa niya, parang Shopee lang naman. Charot. This is the shade Coco. And it's the satin kahal liner. Kahal? Kajal? Kahal? Pero alam ko lang sa utak ko pag narinig yung kahal, parang yan yung mga favorite ng mga Middle East na women na talagang bongga sa eyeliner. So, it looks like this. It's very, very classy and it has two sides. Ayan. Teka, pakita ko sa inyo. Nung tinry sa akin, my God, nabudol ako. Nakita niyo ba yun? Grabe, halos di nga lumapat pero it's super duper creamy. So beautiful. Grabe, ang ganda. Feeling ko magugustuhan ako ni David Beckham pag ito yung gamit ko. Check out. Tapos yung other side, pang smudge. Pang smoky eyes, mare. Hindi na siya gagalaw. Yung sinuwatch sa akin na ganyan, the whole day, ilang beses na ako naghugas ng kamay, nag-alcohol ng kamay, nandun lang. Well, yung nagpasabay naman sa akin, sabi niya talaga, this is their bestseller, kaya siya nagpabili. That's why nagpabudol ako. I bought one for myself and one for her. And then, nung magbabayad na ako, nag-realize ko, ay, baka marami pang ibang kumaris ang gusto. Hindi ko na pinost, pero bumili na lang ako ng, I think, 5 extras. O yun, ubus agad. Budol lang mga kumars. So, yeah, I love it. Lakas maka-posh spice. Here are the things that I got from Boots. Boots is my favorite store when I was living in Dubai. Yun yung Watsons nila. Tipong, isa lang naman yung kailangan mo bilhin. Lalabas ka ng marami kang dala. Grabe, mas intense yung Boots sa UK kasi dun ata talaga yun galing, if I'm not mistaken. Mas intense kasi para siyang Watsons na may Sephora, na may Rustan's Beauty. Lahat nandun sa loob. Nakakabaliw. Saya-saya. Anyway, una kong napasok na Boots habang nasa train station kami, so maliit lang. Ang una ko nakita is this got to be. Pagbasa ko, oh my God, pang eyebrows talaga. Eh, tagal-tagal ko nang gustong bumili ng got to be. Nakikita ko sa TikTok, yung nasa tube, yung ginagamit nila pang laminate ng kilay. But ayokong bilhin kasi ang laki-laki nun. Parang feeling ko hindi ko siya mauubos. So when I saw na meron talagang pang kilay, I got na. Grabe, ang ganda niya talaga. As in, kahit na delubyo na yung dumaan na mga, nung nag-Stonehenge kami, grabe yung mga ulan. Like, not ulan, but drizzle. Tsaka yung wild na hangin sa UK. Lahat ng magugulo sa katawan ko nagulo na except lang sa kilay ko. It's amazing. It's really, I love it so much. And then, bumili rin ako nung mini na hindi ko alam kung nasaan na spray. Kasi yun yung ginagamit ko pagka nag-sleek bun ako. But then, malaki yung ganun ko. So, nakakita ko ng travel size. So, I got that. Yun lang yung nabili ko dun sa mini Boots. But then, when I had the chance to go to a bigger Boots and I had more time to explore, I explored. And then, I saw this. Buksan ko na nga kasi gusto ko nang buksan. Ang cute eh! Basta talaga nakalagay minis, cute na yun for me. Carmex lip balm. Well, alam naman na nating lahat to. But then, it's mini nga. First time ko nakakita ng mini. I don't know kung matagal na to or ano. But, you know, it's gonna fit my bags. And I'm so happy. Ang cute! Ang cute, cute, cute. Nahin niya mag-focus. Sa akin siya nakafocus. Anyway. Oh my God, ang cute talaga. For someone na addict sa lip balm. I love it. And it has SPF 15. Ang cute talaga. Of course, I bought an extra one for myself. Kasi ayokong maubusan. Tapos nakita ko dun sa bigger Boots, may isa pa na variant. This one naman is waterproof daw. So, I had to get. I think the waterproof one will be really nice, especially here in the Philippines kasi pawis-pawis ganyan. And then, yun nga, mare, yung Boots nila doon, parang Sephora nga. So, Laura Mercier na translucent setting powder kasi matagal ko lang naubos yung ganito ko and I really, really love this one. I never bought a big one though kasi hindi ko nauubos. Gusto ko yung maliit lang kasi nga masyado ako maraming products para nauubos ko sila and na-rotate ko. But this is perfect for my travel bag. And I also got, first time kong gamitin to, Urban Decay setting spray. Alam ko na this is super duper good. But never akong bumili. Pero ngayon, bumili ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero gusto ko lang bumili. So gagamitin ko to pag mga bonggahang events. Kaya maliit lang binili ko. May NARS din. I was gonna buy yung favorite kong concealer. Para lang meron na akong bala kapag maubos yung favorite ko in the shade Praline. But walang stock nung Praline. So nalungkot ako. But I still wanted to buy something from NARS. So I just got this Power Matte na lipstick. Ito yung lipstick na hindi din natitinag ng NARS. So I got the shade Thunder Kiss. Ay, ginamit ko na ata ito nung andun kami. It's beautiful. Ayan. Diba? Ang ganda ng boots. Ang saya. Tapos, I also got, ayan,
yung aking pimple patch. Nakita ko kasi, may star face din sa Boots. And ang dami kong ganito, diba? Tapos yung sister ko, si Nini, she would always send me. Pero wala akong black. So, bumili ako ng black. Sakto kasi ang dami ko yung pimple nung andun kami. I have this na, ito yung dala-dala ko lagi na mga mini brushes. Pero I feel like I needed one more kasi yung isa ginagamit ko sa blush. So, I want one more for powder na maliit. Kaya I bought that. And then, ito, binili ko for concealer. Although, meron naman ako, pero wala pa akong ganito from Real Techniques. So, wala. Binili ko. Hindi ko alam. Pag andun na ako, ang dami kong kailangan. Check out. Tapos, ito kailangan ko talaga. So, I had to restock La Roche-Posay na Age Correct SPF 50 sunscreen. Paubos na yung ganito ko na binili ko from France last year. Mahal kasi dito. This one I got for free. Kasi parang may promo. Naghanap ako ng something na pwede kong makuha for free na magagamit ko. And ito yung binili ko. I always have this in my makeup travel bag. From Benefit, I bought a lot na pangpasalubong. Ang dami ko sana din gustong bilhin dun eh. Pero pinigitan ko na yung self ko. Pangpasalubong ay pasabay. But I got this for myself because I wanted a small palette that I can bring in my makeup bag. This one has blush and contour or bronzer. Hoola Toasted and Krista Blush. Alam niyo naman, di ba, na favorite ko yung Hoola bronzer. At saka may mirror siya. Cutie. And then at the airport, I just got my favorite nail polish, OPI. Lately, hindi ako nagkaka-time makapunta sa Let's Glow as in, namimiss kong magkaroon ng kulay yung nails ko. May mga ganito talaga ako dito, OPI lang or Orly. Pero nung time na maglalagay sana ako, tuyo na silang lahat. Tapos nakita ko sa duty free, so bumili na ako. Para lang may mga nail polish ako dito pag kailangan kong nail polish. Those are all of the small purchases. Let's proceed to the big purchases. Tuloy na natin sa makeup. My Charlotte Tilbury, of course. Nasa listahan ko talaga na mamimili ako ng Charlotte Tilbury because UK is the land of Charlotte Tilbury. Oh my God, talaga, nalulungkot ako. Teka, double check ko. Wala talaga. Naibenta ko rin yung sarili kong setting spray. Bumili kasi ako for myself. Tapos, nung naipadala ko na lahat ng pasabay, may nag-message sa akin, sabi niya bothered daw siya kasi bawas. Sabi ko, shit, yan ata yung sa akin. I'm so sorry. Kasi pagkabili ko nung malaki, nirefillan ko kaagad yung maliit kong lalagayan. Para yun yung ginagamit ko. So, tinago ko na. So, yun naipadala ko sa kanya. So, sabi ko sa kanya, either we exchange or do you want me to refund? Para mga 30% kasi nga bawas. Sabi niya, refund na lang. So, natuwa din naman ako somehow kasi at least isang buo pa ulit yung mapupunta sa akin. Tapos yung isang buo na ibenta ko. Kahapon lang, nag-post ako ng mga tira-tira extra dito. Kaya pala may isa pa dito. Akin pala yun. Masa na ibenta ko? Ako tuloy wala. Yun pa naman yung number 1 na kailangan kong bilhin talaga, sabi ko, sa Charlotte Tilbury. Oh my God. Oh my God. Anyway, these are other things that I got from Charlotte. I'm so happy kasi bumili na ako ng Magic Water Cream. Matagal ko na itong gustong bilhin dahil nakikita ko sa mga nagti-TikTok. Pero, I know na hindi ko siya magugustuhan dahil makapal nga. So, sabi ko, maganda siya pag sa ibang bansa. But I didn't know na meron naman palang other kinds. So, meron nung parang yung original, yun yung sticker for yun nga, cold countries. And then, meron naman palang pang Pilipinas weather. So, this is like a gel type. And it's very, very lightweight. And it's very, very mahal also. Mahal nito, grabe. At pala ito ginagamit ko ngayon habang may mga pimples ako. Baka may magka-magic. Hindi ko alam, wala akong review dito kasi nakikita ko lang naman sa mga tao. Hindi ko pa nagagamit. But I'm so happy because this is like the cheaper version. It's not cheap, but still the cheaper version of a La Mer cream. So, if this is nice, then good luck to me. Kasi kung maganda, edi bibili tayo lagi. I'm excited to use that. And then I got myself, binalik ko lang dito kasi nung inaayos ko nga, pero nasa makeup kit ko na to dahil ginagamit ko na nga. This one is the Airbrush Bronzer in the shade medium. Sobrang tagal-tagal ko nang gustong bumili nito pag nasa States ako. Lagi kong gustong bumili. Pero sabi ko po siya, ang laki. Kasi ang laki ng mukha ng mga pamangkin ko. Parang hindi ko ata mauubos to. Ang mahal kasi. And ang laki-laki nga. Yung hula ko nga ng mini, hindi ko maubos. But then, since nandun na ako sa UK, so, binili ko na. Wala na ako ibang explanation. And then, yun nga yung setting spray na wala na ako ngayon. Tapos, I got, naibenta ko rin yung aking lip liner. Wala dito. Oh my God! Ano ba ang pinagagawa ko sa buhay ko?
So, bumili ako ng Pillow Talk. At tagal ko na yung gustong bumili ng Pillow Talk. Every time na nandun ako sa US, sa Sephora. Pero hindi ko siya tinatry and favorite to ng best friend ko eh. But then, nung nandun na ako, sabi ko dun sa nagtitinda, what else should I buy that I have to have? Because I'm already in Charlotte Tilbury. Sabi niya, the Pillow Talk. Sabi ko, sige, I'll try. So, binigay niya sa akin yung medium na shade. And it was so beautiful. Kung pina-follow niyo ako sa Pasabay, nakita niyo kung gaano kaganda at gaano ako nabudol. Magkamukha pala sila nung NARS. So, this is the shade medium and it's so beautiful. So, I got it and the lip liner. Pero nawawala yung lip liner. Eh, wala na. Wala na. Naibenta ko. At kasi nag-haul muna ako bago ako nagbenta ng mga extras eh. Naibenta ko din kagabi. Hindi ko bang bawiin? Check out. Nandito pa yun sa baba pa kasi bayad na. Ay naku, yaan mo na nga. Tapos, syempre, nung mga huling balik ko, nung may mga binalikan pa ako na may mga nagpapasabay pa, I realized, what if bumili na rin ako ng yung regular na Pillow Talk, yung pang fair. Ito yung original. Kasi parang nice din naman siya. For days na naka-smoky eyes, para at least lighter. Ayan, so I got. Ito yung OG. Mas pale siya. Yeah. Hindi ko alam kung bagay sa akin, pero bumili lang ako. And then I got my extra contour wand and my extra pink gasm. Actually, peach gasm yung ginagamit ko. Kasi naubusan ako ng pink gasm nung bumibili ako that time sa US. It's about time. Matry ko na yung pink gasm. So there, those are everything that I got from Charlotte. Oh my God, dalawa yung naibenta ko. What the heck? Pinabawasan na talaga ng tadhana yung mga gamit ko eh. Tadhana na yung nagde-decide. Okay. Dior makeup. This one naman I got from the airport because ang daming discount sa airport, guys. Alam mo, dun mo talaga ma-appreciate sa UK yung pag-shopping sa airport. Kasi unang-una, di ba sa Europe naman kasi tax-free. So, parang pareho lang yung presyo nung nasa labas tsaka sa nasa airport. Sa UK, since walang tax refund, ma-appreciate mo talaga yung sa airport kasi sobrang mura dahil nga wala siyang tax. Which is 20% ha, by the way, ang tax doon sa UK. Sa Europe, mga 12-14% lang eh. Sa UK, 20%. So, less 20% of the amount sa labas yung mga tinda doon sa airport. Kaya, kung ako sa inyo, maglaan kayo na maaga kayong makarating sa airport para marami kayong time doon. Doon kayo makapag-shopping. Ang daming masya-shopping ng mga pabango, makeup. Hindi ko nakita yung mga luxury brands for bags or shoes. Hindi ko napansin. Or sa Manchester Airport kasi kami, so I'm not sure sa Heathrow. Heathrow kami pumasok, pero Manchester kami lumabas. Pero yun, yung mga makeups and pabango, doon na kayo mamili sa airport. Ewan ko lang kung forever to, pero on top of that, di ba, mas mura na nga. Tapos, kunwari, bumili ka lang ng maybe 1 or 2 items, tapos ibilhin mo na, and then they're gonna give you, again, I don't know if this is forever, pero nung time na namili kami. Tapos sila mismo nagsabi, let's, check this out already, and then, check out the rest after, kasi magkaka-more discounts. They gave me a voucher na 20% off pa ulit. So, binili ko yung una kong mga kailangan bilhin, konti lang, and then the rest, nagkaroon pa ng additional 20%. So, syempre, tinodo ko na. I got some pasabays, and I got Dior stuff for myself because nabudol din ako ni Ate Dior. Came with a lucky star. She gave me a lot of this para mabigay ko dun sa mga nagpasabay. Ang ganda. Cutie! Of course, I had to buy my favorite Dior lip glow in the shade Coral. Kasi nakita ko, kapiraso na lang pala yun sa akin, paubos na. Binili ko last year. So, I had to buy my refill. Ang dami ko pang ganito na other shades, pero hindi ko ginagamit. Itong Coral lang. So, bumili na ako because I really love it. And then, I just asked her, sabi ko, ano bang maganda for myself na rosy glow? Kasi, di ba, nagpasabay ako nito last year sa Europe. Pero hindi ako bumili para sa sarili ko. E ngayon, since may discount nga, nag-iisip ako ng mga mabibili. And then, sabi niya, sakto, kaka-launch lang daw nito. Parang 2 or 3 days ago. Itong shade na to, the Bronzed Glow. Oh, pangalan pa lang. Sabi niya, it would look so nice on you. Girl! Tingnan mo kung gaano kaganda ang Bronzed Glow na yarn. Oh, pretty! It's pretty. And I can just imagine this can be my blush and bronzer at the same time pag mga tamad days. Ganyan yung color na gusto ko, yung parang easy. Diba may ganun ako if na-follow niyo yung mga makeup videos ko. Ganda! And then, I was gonna buy my refill din ng lip glow in the shade, ano nga ba yung shade no ko? Rosewood. Sabi niya, meron din daw bronzed glow. Yun nga, nakakalabas lang. And sabi niya, it's beautiful. Lip oil pala. So, I got this too in Bronzed Glow. I got Rudolph. And then, tinodo ko. Sabi ko, I wanted the lipstick na bullet na famous.
na famous na yung hindi din natatanggal, yung parang sa NARS. Hindi ko kasi alam yung mga pangalan, pero alam ko lang na may mga certain brands. Sa NARS, meron ganon. Sa Dior, may ganon. So, she told me it's this one, the Rouge Dior. And then, I wanted to get red sana nung una. Ay, yung gusto ko yung 999 ata. Wala. Sold out. And then, tinanong ko na lang. Sabi ko, I wanted something nude. Nakita nyo? Girl, ang ganda. Ang ganda, grabe. Ano ko gagamitin to? Sobrang ganda. Oh my God. Gosh, ang ganda. So, in fairness naman, magkakaiba naman sila na shade. So, this one is NARS in the shade Thunder Kiss. This is Pillow Talk Medium. Pillow Talk Fair. Napahid siya sa legs ko eh. And then, this one is Dior Rouge in the shade 100. Nude Look Velvet. Grabe, ang ganda. Dami ko na namang lipstick. So, there. Tapos na ang mga makeup. Tapos na ang maliliit na items. So, ito na, bags na. Joke lang, meron pa pala. May Lululemon pa. This one, binili ko lang kasi marami kaming plano ni Don na times na tatakbo. Like magja-jogging sa London, hindi natuloy. Pagdating sa tita niya, hindi din natuloy. Tapos sa Scotland naman natuloy. But, sabi ko, sige, kailangan ko bumili. Nagdala ko ng lahat ng pang-jogging. Patakalimutan ko sports bra. So, it's a reason for me to buy. Pinapabili niya ako pagka nakakita kami sa Adidas or sa Nike. Hindi ako bumibili kasi ayoko. Dahil ang dami ko ng sports bra. Pero when I saw na Lululemon was on sale sa Bicester Village, ang saya kasi parang 2 for 50 pounds ata or 2 for 30 pounds. 2 for 40. So, I'm so happy kasi isa lang naman dati bibilin ko. Ano na lang yung may size ko. Kaya I got this. And this one. This one is mahal kasama siya sa sale. Imagine 68 pounds. But I got it for 20 pounds lang. Meron siyang mesh dyan. Cute. There. Pero, hindi ko nadala sa Scotland. So, wala. Kaya nag-jogging din ako na naka-regular bra lang. Oh my God. And then, yeah, wala na. Yun na. Ay, may makeup pa. Ay, may skincare pa. Glossy. Siguro gusto niyo na makita yung mga bags. Ito naman, nagulat ako na may glossy doon sa, saan nga ba yun? Letter C. Covent Garden. O, diba? Letter C nga. Naglalakad-lakad lang kami sa Covent Garden and then nakita ko, mahabang pila, tapos parang it looks pretty. Pagkita ko, oh my God, it's Glossier. It's sa haba ng pila. Hindi ko alam kung bagong bukas ba yun or talagang pinipilahan ng Glossier. And I have never been into a Glossier store kasi pag nasa States kami, Sephora or online lang din kami namimili kasi yung store nasa LA ata. Sabi ko, ay gusto kong pumasok kahit may pila kasi gusto kong makita, gusto kong pumasok. Pero since pumila kami, sabi ko, sayang naman pila, bilhin na rin tayo. So, I got stuff. And may freebie. You look good. And then the signature bubble wrap pouch. And then I just got my favorite, my ultimate favorite Glossier item, which is the priming moisturizer. Nakaubos na ako ng maraming ganito sa buhay ko. Tapos hindi pa ako ulit nakaka-restock. Ever since naging content creator ako na ang dami ko na mga products, hindi ako nakabili na. Pero nung time na namimili pa ako lagi, I would always repurchase this one. So, finally, I got na din. Favorite ko to under makeup. Tsaka dito sa Pilipinas kasi very lightweight. And then, may bago silang release, which is sunscreen. So, dalawa. Pareho kong binili. Ay, hindi. Joke lang. Isa lang pala sunscreen. Ito pala, pareho kong binili kasi nakita ko, may ibang variant pala. This one is a priming moisturizer balance oil control. So, ito, para siyang cream, pero lightweight cream nga. Pero ito, mas lightweight pa kasi gel cream. You know how much I love gel consistency sa aking mga creams. So, I'm so happy na mayroong gel version. Itong favorite ko. So, binili ko na rin. Nagka-discount din naman ako. Parang may certain amount din na pag na-reach mo, may discount ka. So, natuwa ako dahil may discounts. May sticker. And I got this. Ito yung new product nila. The SPF 50 na Invisible Shield. It's SPF 50 so I bought it. And yung consistency niya is parang gel din. Kaya binili ko dahil napakaganda. Ay, sarado pa. Hindi ko muna buksan kasi dahil ko pa nakabukas eh. Yung mga gusto ko, yung gel type na consistency. Those are everything that I got from Glossier. Lobat na ako. So, sakto. Papalit lang ako ng battery and then, ay, ipabango pa. Pero papalit lang ako ng battery. Okay. Jo Malone. Another thing na kailangan mo bilhin pagka nandun ka. Pero nung kinalculate ko kasi, halos same lang ng presyo niya dito sa Pilipinas. Konting-konti lang yung difference. Never ako nagka-Jo Malone. Hindi ko siya nakahiligan kasi ang dami. So, nakakahilo. Hindi ko alam kung alin yung magugustuhan ko. Like, every time nandun ako sa Jo Malone area, kung saan man ako nakakita ng Jo Malone, nahihilo na ako kasi ang dami. Pero sabi ko, sige, magpapasabay ako. Pero, wag niyo akong tatanungin. You have to just tell me what you want. Kung ano na, tell me what you want, check out.
Kung ano na yung gusto niyong scent, bibilin ko lang. Ganon. Hindi na yung magtatanong-tanong kayo ng mga scent. So yun, may isang nagtanong, sabi niya, meron bang ganito, kumare? Ganito yung favorite ni Miss Hearts. And then, naka-display siya sa gitna. Yung tatlong variants. Limited edition siya. Spring collection. So, yun na lang yung pinost ko. Kasi ngayon, wala pa nun sa Pilipinas ata. Or sold out. I'm not sure. Kaya yun na lang yung pinost ko. And then, bumili din ako. Tapos, pina-engrave ko ng kumare. Wala sila nung machine na pang-engrave sa bottle. But sayang naman, wala lang. Kasi first Jo Malone ko. So, pina-engrave ko na rin dyan. And para mabudol na rin yung mga gusto magpasabay. So, I just got the same pabango as Miss Heart. Dahil nabanguhan din ako nung inamoy ko. This is the Sunlit Cherry Moya. Ah, bango. So, ayoko spray, sayang. It smells so fresh. Ang bango. Amoy mayaman na tita na hindi pa masyadong matanda. Check out. Yung tita na, yung ang paningin mo pag bata ka, parang baget siyang tita, pero dami niyang pera, yung ganun. Yung napaka-establish niya sa buhay. Ang bango! Ang dami sinabi, no? Ang bango niya talaga. I'm so happy. Buti na lang, binili ko to. It smells so good. Oh my God. Ang saya ko. Dahil yan yung first Jo Malone ko nga. Meron ako other Jo Malone, pero yung mga samples lang. Pero hindi rin ako nababanguhan na nakakabaliw. But this one smells so good. And I got a freebie. This one is the best-selling one pa. English Pear and Freesia. I just know that ito yung isa sa mga pinakasikat. Tuwan-tuwa ako kasi may free. Parang may certain promo sila nung time na namili kami. Swerte ko talaga. Daming promos at daming vouchers nung namili kami. Parang talagang tinadhana na mag-shopping ako. Check out. Meron silang certain na pag na-reach mo tong amount na to, you're gonna get a free English Pear and Freesia. So, I got freebies dahil sa mga pasabay ko. Isa, shinare ko dun sa tita ni Don. Dahil nga, sinamahan nila kami ng sinamahan. Nakakatuwa naman na ang freebie ay yung mga bestseller pa. Kasi diba usually sa iba, ang mga fini-freebie, yung mga hindi nila mabenta. So, I'm so happy. Oh, 30 ml, girl. Ano, kumusta naman? Ganyan sila mag-freebie. Mabango nga. Pero mas mabango pa rin yung isa. But yeah, mabango nga. Not bad. So, yay! Diba? I have to Jo Malone agad. Yes! Yes! Ang saya. Si Don, pinapabili ko yun, ayaw. Dahil doon dami niya ng pabango. Okay, bag na. Tuwa ako kasi gusto kong bumili nito. Ito yung expandable na Longchamp. Gusto ko talagang bumili nito pero medyo may kamahalan kasi siya and alam kong papagalitan na ako ni Don kung bumili ako. Kasi we have 46 kilos each ni Don the Builder. Tigdalawa kaming check-in luggage. Pero nung mga last 2 days na namin, hindi pa ako naka-impake pero sabi ko, feeling ko, bumili na tayo ng isa pang additional para hindi ko na iisipin yung mga excess baggage. Kasi feeling ko kaya naman pero kailangan kong ma-stress. So sabi ko, wag na lang, bilhin na lang kami. Additional extra baggage is $170 lang naman. We flew through Cathay Pacific, by the way. Yun talaga yung pinili ko kasi ang laki ng ano nila, baggage allowance. Imagine, 46 kilos each kami ni Don the Builder. And I know na mag-shopping ako at magpapasabay ako. Tapos 170 lang yung ano, extra bag. So, sabi ko, bili kami. So, either we're gonna buy like another maleta or a duffel bag or kung ano man. Pero biglang naisip ni Don, sabi niya. Pero hindi ko sinasabi na gusto ko ng ganito yung malaki na lang kaya sa Longchamp. So, sobrang sayo ko talaga dahil na-suggest niya yun. Although, medyo nagsisisi kami na ito lang yung extra baggage namin. Kasi imagine, it should be 23 kilos. Ang nailagay namin dito, 11 kilos lang dahil hindi kasha. Maliit pa rin siya for an expandable. So, it looks like this. And then, pwede mong i-expand into a bigger one, ganyan. Love it because magagamit namin talaga to ng sobra dito sa Pilipinas kapag mga random lakad namin because yung ganito ko nga na overnighter, medyo kulang na sa aming dalawa ni Don. But yun nga, medyo nakakasisi kasi ito lang yung naging extra ano namin, 11. Sayang yung $170. Diba? Dahil pa sana namin pwedeng iuwi na like yung mga gusto namin bagay-bagay sa Costco, snacks, ganun. But anyway, yeah, whatever. Maganda naman. Ito sale tong color na to. I was gonna get the black one on sana, pero hindi sale. Tapos sila nung kung ano yung mga sale colors. Eh, ang ganda din naman nito. Ang ganda din. Buti na lang. Pretty din siya kahit it's a sale color. So, and then, woo! May Demelier. If ina-follow niyo ako, my God. Napakahirap bilhin. Demelier London, pero ang hirap hanapin sa London. Kasi ito talaga yung number 1 na bibiling ko talagang bag. Like, kahit ano. Basta, Demelier. Gusto kong pumunta doon, tapos magta-try ako, tapos kung saan ako magkaroon ng spark, yun yung bibilhin ko. Kami sana ng best friend ko bibili. Ginugol namin. So, nagpunta kami ng Harrods, Selfridges. Wala talaga. Hinanap namin. Pagod na kami. Ikot kami na ikot. Wala talaga kaming nahanap. So, nakakainis. And then, nag-google na yun kami. Meron din sinabi sa amin na address na malapit
malapit sa Buckingham Palace, Buckingham Road. Pagdating namin doon, wala din, hindi namin mahanap. So, every day, hinahanap namin siya. Naiinis na ako kasi wala pa akong nabibili for myself. Even yung bench coat, di ko pa rin nabibili. Sabi ko, sobrang nangihina na ako. 3 days na tayo dito, wala pa akong nabibili. Ay, check out. Okay. Pero yun talaga yung sinabi ko. Kaya, nung 4th day na nasa outlet ko, ano-ano tuloy na pagbibili ko. Pero ito talaga yung gusto ko. Buti na lang, nag-post na ako online. And I asked people kung merong talagang nakabili na. Kasi ayoko yung mga, try this, try here, try there. Gusto ko yung ikaw mismo, nakabili ka dun. So, buti na lang yun nga, yung mga friends ko. Nakabili na sila sa Liberty London pala. Sa Liberty London ka lang pala mahanap. But most ng mga nag-reply, sabi online na lang daw. 1 day lang naman daw yung shipping. But ayoko nga. Parang yung pollen sa Paris, ganun din yung ginawa ko. Gusto ko yung nasa store ako. Bibili ako kasi for the experience na rin. Parang the first time then I went to Paris, I had to buy something from Louis Vuitton. Parang ganun yung feeling for me. And then the second time I went sa Paris, pollen naman yung binili. Ay, hindi pala ako bumili kasi wala akong nagustuhan. Pero pumunta ako sa pollen and then I tried things. Wala naman akong nagustuhan. So ganun sana. Ganun yung naiisip kong gagawin ko with Demelier. Wala pala siyang store. Last year ko pa gustong bumili nito. Nakikita ko na siya nung nasa Europe kami pero hindi ako bumibili kasi sabi ko nga, someday when I plan to go to UK, ganun yung gusto ko. Pero yun, ang hirap. Anyway, pumunta kami sa Liberty London. Wala din namang mga stocks. Kaperaso lang. Buti na lang, yung mga nagpasabay, may mga nagustuhan din. As in, naubos ko yung stocks. Wala nang stocks. Sabi sa akin ng SA, for some reason, naging popular daw siya this past few months na yung stocks nila lahat naubos. Tapos, syempre, yung mga parang factory nila or warehouse nila, hindi prepared yung production kaya hindi nakapagpadala agad. We actually bought something that is yung display na lang tas sobrang gas na dahil mga tinay-try ng tao. Pero binigay nila sa amin for a discounted price. Binili ko lang siya just for the sake na sayang kasi ang ganda niya pa naman. Kung walang bibili, akin na lang. Sabi ni Don the Builder, kaya daw niyang i-polish yun. So pag uwi namin dito, nag-aral siya sa YouTube nung paano mag-polish tapos bumili siya ng mga polishing things. And then yun, na-polish niya, napaganda niya, parang bago na ulit. May bumili na. Diba? Ang dami sinabi. But anyway, this is what I got. Tada! Ang daming kuda eh. Dito ako na-in-love. Nai-in-love ako dun sa iba. So, na-overwhelm ako. Parang ang tagal ko nag-iisip dun. Ano ba yung bibilin ko for myself? Gusto ko lang ba just because gusto kong bumili? Dahil nandito na ako. Tapos sinanap ko siya ng ilang araw o ano. Bila ko na lang naisip, I think I will just get this kasi perfect for an event bag. Diba? Sobrang cute. Pinagpipilian ko kung ito or yung mga tote bags eh. Or yung crossbody. I got this one because it's so beautiful. I can imagine wearing it on an event talaga. Meron siyang strap. Nano Montreal handbag. 100% cowhide leather. And it's not black. It's navy blue. Very classy tita yung datingan. Ang ganda niya, no? Na-imagine ko na. Ang ganda. Ang ganda talaga. Tapos ganun yung lock niya. It's so pretty and very classy lang nung logo. Hindi siya sumisigaw. Ang ganda, I'm so happy. 2 peraso lang to eh. Tig-isa kami, may isang nagpasabay. Tapos, nung nakauwi na ako, marami nangungulit sa akin, ibenta ko daw sa kanila to. Yung para sa akin. Sabi ko, sis, gusto ako dapat ang mawalan, gano'n. Check out. Jusera kayo. Tagal ko siyang hinanap, tapos ako mawawalan. So yeah, anyway, I'm so happy. I'm so happy na achieve ko yung Demelier. Wala siyang mga boxes and paper bag. Well, may paper bag, pero it's a Liberty London paper bag. Iniwan ko na. But it just has the dust bag. So pretty. Ay, ito pala hindi ko napakita. Binili to ni Don for the house. Kasi every time nag-travel kami, we buy like something for the house. And this is what he bought. This is from Scotland. Wala nga kami nabili from London. Pero sa Scotland, ito. Tara, it's a gnome. Gnome ba to? Hindi ko alam if this is a gnome. But ito naisip niya. Parang paperweight siya. Ang cute. Ayun lang. Okay. Moving on. What is this? Dior. This is Dior. Unang-una, ang saya ko dahil may Dior pala sa outlet. Yun yung una ko nakita, pero never ko siyang, ilang beses ba kami nagpuntang Bicester? 3 times? Yeah, 3 times. Nakikita ko siya pero hindi ko siya in-attempt pasukin kasi unang-una, laging may pila. And pangalawa, iniisip ko, parang wala naman ako mabibili. Sayang lang yung time ng pagpila. I didn't even pila in Gucci. Check out. I didn't also pila in Gucci. Hindi rin ako nagpasabay because ayoko nga pumila. But anyway, nung kasama na namin yung tita ni Don, siya ang pumila. So, sumama ako. And nabudol ako. Yan ang sinasabi, dapat di sumasama. Wala sila lahat nabili, ako may nabili. Anyway, yung paper bag doesn't have a Dior logo because it's the outlet. Ganito din yung paper bag ng YSL kung nag-outlet ako sa US. Ganyan din, wala din. Tapos wala ding box. But I was so surprised na sobrang ganda ng paninda nila doon. Actually, in Bicester Village, I was very, very surprised dahil sa stocks. Napakadaming classics, napakadaming magagandang colors. Basta ang gaganda lahat. Like, if pina-follow nyo ako, maraming nakabili ng very beautiful Celine na
box bag na classic colors. Oh my God. Yung friend ko nakabili. Dapat bibilikin ako. Pero gusto ko nga kasi ng Demelier. Pa ako nakakabili ng Demelier nun. Sabi ko nga, kung di ako makabili ng Demelier, bibiling ko yun. Kung ako tatanungin nyo kung sulit, kasi outside London siya. Kung sulit pumunta ng Bicester Village, my God, super duper sulit. Napakadaming classics talaga. Napakadami ko lang napuntahan na outlets in my life. Nape-prepare ko na yung self ko na wala tayong mabibili dyan na classic kinds or mga investment pieces, you know. Very, very bihira. Pero most of the time, wala talaga. Pero sa Bicester, my God, nakailang balik kami, palaging meron. Ang ganda talaga ng stocks. Medyo mahal lang compared to other outlets, but then again, yun nga, ganda talaga ng selections nila doon. So, sulit talaga siya if mahilig kayo sa designer stuff. Sulit siyang puntahan kasi dinadayo siya eh. I remember my best friend Alfred, pag nasa UK siya, favorite niyang pumunta doon sa Bicester. Now I know why. Okay. Nasa Clook din ata ang Bicester Village if gusto nyo punta. Pwede din kayo mag-train. Maganda din daw yung train station din namin nakita. Pero kami kasi since pagod na kami mag-train, nag-Uber kami. Going there, napakamahal. Ayun na nga. Ito na nga yung Dior. Dust bag. Nakita nyo na to kung pina-follow nyo ako, but when I saw this in the outlet, hindi ko siya mabitawan. Ang ganda niya talaga. Girl! Tsaka ganda ng kulay. Ayan, ganyan siya sa loob. Sabi ko, bibilin ko kasi feeling ko merong magkakagusto nito pag i-post ko as pasabay. So, yun yung press release ko kay Don the Builder. Pero hindi ko naman siya pinost for selling. Kasi I want it for myself. So, it's mine. It's really mine. Nakalimutan naman na siguro niya. Unless makita niya. Pero hindi na niya yun maaalala. Check out. Sinabi ko yun. Ayan. Ganyan siya. It's so cute. Tapos, pwede siyang maging clutch bag lang. Tanggalin mong ganyan. Kapag events din. The color is so beautiful. Ganyan lang. Pwede na ako i-invite ng Dior. Alam mo, lagi kami naglolokan ng friend ko, si Ty Justin. Hindi ako pwedeng i-invite ng Dior kasi wala pa akong Dior bag. Well, meron akong Lady Dior na vintage. Hindi siya giving na pang event. Siya naman, meron siya nung Dior book tote. Siyempre, din pang event. Hindi tayo pwedeng i-invite kasi wala pa tayong bag na gagamitin. Ngayon, pwede na nila ako invite. Dior, pwede niya na ako invite. Meron akong magagamit na bag. I'm so happy talaga. Ayan, ang mga paraphernalia. Box lang naman yung wala. But again, I don't mind. So pretty the straps. Maiksi lang yung strap, so hindi siya yung pang crossbody na mahaba levels. Mga last punta na namin nung nabili ko to eh. So wala na dapat akong karapatan kasi ang dami ko nang nabili. Pero nung nakita ko nga itong hindi ko napigilan ng self ko. I'm so sorry. Magtatrabaho na lang po akong mabuti. Check out. Kaya every time na napapagod ako sa mga sunod-sunod na trabahong dumating, pilit kong nire-remind ng self ko na wala akong karapatang mapagod. This is my very, very first purchase in the outlet. Nung nakita ko talaga siya, my gosh. I was so happy. Although dito sale, hindi din siya outlet price. Konti lang yung mga luxury heels ko. I have a Louboutin na red and I have a Valentino na pink. Ayun lang. And then, like ko sinasabi, I need to buy something else kasi nga madalas nag-events. Investment pieces talaga for me yung mga ganito kasi imagine na yung mga yun sobrang matagal na, mga 7, 8 years na nakatambak lang kasi hindi naman ako laging naka-heels and nag-events. Pero they're just very intact talaga. Tsaka yung quality talaga niya, talagang pang matagalan talaga. Pink tsaka red yun. So parang I need something that is more neutral, nude and blacks, mga ganyan someday. But like ko iniisip, would I buy at Amina or face lang ba si Amina Muwadi? Or itodo ko na sa Manolos kasi gusto ko talaga ng Manolo dati pa. Nung nasa Dubai pa lang ako. Yung mga Louboutin ko tsaka mga Dubai times pa yun. Anyway, lagi na ako nagpapahanap sa friend ko sa Dubai ng Manolos na sale. Kasi lagi nag-sale doon. Naalala ko nung nandun ako. Tapos last year, nung mga December na uuwi siya, pinukulit ko na siya. Sabi ko, hanap ako ganyan. Pero hindi na kami natuloy. But finally, I saw Manolo. So I was thinking, makakabili ako dito ng sale kasi nasa outlet. So ang daming ang sale no, ang daming magaganda. And then, sinukat ko to. Nandun din yung mismo shoes ni Sarah Jessica Parker sa Sex and the City, yung color blue. Tapos, nagsukat din ako ng flats. Yung flats, sobrang sakit niya sa sides ng feet. Yung SA, sabi niya, it just needs breaking in. And then, pagka na-break in na, sobrang comfortable na. Pero, sakit talaga. Like, nilakad ko lang sa store. Sobrang nagdidig siya sa gilid ng paa kong ganyan. Apakasakit. Yung high heels naman, it's not super comfortable. Pero, it's not masakit also. So, I could buy it. Gusto ko yung bilhin sana dahil sale. Pero tinry ko ito dahil ang ganda, diba? Ang ganda, Suzy. Oh my God! Oh my God, nung tinry ko, ayaw ko na siya tanggalin. Like, pwede ko siyang ipang shopping. Ganon siya ka-comfortable. Yung heel height is perfect. And then, since open dito, it was very, 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 very comfortable. Tagal ko pinag-isipan kung ang pipiliin ko ba ay comfort or discount. Kasi ito, regular price.
Me being someone na mas gagastos talaga for classic pieces, kasi lagi na mga classics ay mas mahal, yun talaga yung nanaig. So, I'm so happy that ito talaga yung binili ko. Because I can keep this in my closet for years and years to come. I already know it. Finally, nadagdagan na ang aking big girl shoes. And it's a Manolo. Ang OA ko. Pero I'm so happy talaga. Kala ko papagalitan ako ni Don the Builder nung sinusukat ko to. Pero hindi siya nagsalita. Siguro naintindihan niya. Check out. Wala lang siya talagang nagawa. I'm a size 38 and a half here. 38 and a half din ako sa Louboutin tsaka sa aking Valentinos na heels. So, lahat ng heels ko 38 and a half. Doon sa flats, 38 lang dapat. So, yung mga Chanel ko din na mga flats, 38 lang din ako. Just in case you guys are curious. Sa Gucci na loafers, 37 and a half lang ako. Malaki ang sizing ng Gucci tsaka Prada shoes, ha? Always malaki ang sizing nila compared to others. We're almost done! Unahin na natin ito. Kasi ano lang naman to. M&M lang yung paper bag. Pero naman lang na talaga nito ay scarf. So, lagi nang mahaba ang pila sa Gucci. Kaya ayokong pumila. Pero since pumila yung tita ni Don, nakakatawa. Pag pila niya, nasa Prada kami ni Don kumukuha ng mga orders ng pasabay. Nag-text ako sa tita niya. Tita lang, bili mo naman ako ng scarf. Kasi matagal ko nang gustong bumili ng scarf na ganitong material. Meron akong Gucci scarf pero silk. I wanted to buy yung ganito, sabi ko, kapag ka nasa Europe ako. Kasi nga, sobrang mura lagi pag sa outlet ng mga ganitong scarf. Eh, sabi niya, sunod na lang daw kami. Sabi ko, shucks. Sabi ko na lang kay Don, ay, may nagpasabay. So, ang dami kong biniling scarf. Actually, ang dami ko talagang binili dahil hindi ako makapili kung anong gusto ko. At saka, ang mura niya. Yung isa kong scarf sa outlet ko din binili, pero US. Pero mura pa din kahit nasa US. Anyway, so it's this one, yung square. I got 4. And then, bahala na, sabi ko, bahala na kung alin ang akin. And then the rest, ipapasabay ko. Iba-ibang kulay. And when I got here, pumili na ako. Tapos, binenta ko na yung iba. Matagal ko nang gusto ng ganito kasi, wala lang. It just adds beautiful character in your outfit. At saka, alam niyo na, mahilig ako sa scarf. Gusto ko ng either ganito ng Gucci or Louis Vuitton. And then, from Prada, I just got a pouch again. Ang dami ko ng ganito. Pero ito kasi malaki. Yung mga maliliit ko kasi yung regular na size. Lagi kong dala. Hindi ko alam, hindi nagkakasya yung makeup ko. Nakita nyo, di ba, nung nagpapak ako ng makeup, hindi kasya. So, I wanted something bigger na kasya ang lahat ng mga pampabeauty ko kapag bigla ang lakad lang, like uuwi ng Batangas or dito lang, ganyan, yung hindi masyadong maraming dala. So, this is the perfect one. Ayan o, gamit ko na nga siya eh. Binili ko lang dun for the sake of this. Pero tingnan nyo, ang perfect niya kasi kasya lahat ng makeup na kailangan ko. Plus, lahat ng pangbuhok ko. Tingnan may brush, suklay. So, all of my pang-hair. And then, may mga Kita ko na naman. Ito yung nirefillan ko eh. Hindi ko man lang pinuno. Sana pinuno ko man lang to. So, ito lang ang meron ako ngayon. What the heck? Ano ba yan? So, anyway, yun nga. Yun lang. Kaya ako siya binili kasi gusto ko ng bigger one. Sayang nga eh. Kasi ang daming may gusto nito. Kaso, isang peraso lang yung black na ganitong size. Tapos, isang peraso lang din ng orange. May nagpasabay. And then, wala na. Ang dami sanang may gusto. Actually, binili ko ata lahat ng mga pouches dun eh. Kasi, kada balik namin, hindi sila nagre-restock. Tapos, binibili ko ng binibili kasi pasabay. So, yeah. That's the only thing that I got from Prada. And last bag din. Ang laki-laki ng paper bag. Pero ito lang yung laman. You already know, it's a micro. Tada! Cute! Ewan ko kung pina-follow niyo ako sa Instagram, nakita niyo na rin na sinukat ko to sa Bottega sa Greenbelt. Alam kong may ganito yung Bottega na yung regular size. Pero nung nakita kong may micro, nung nagdaan ako sa Greenbelt one time, my God, naloka ako kasi bet na bet ko. Pero sobrang mahal, nagulat ako. Parang hindi naman yata ako aabot ng ganun kabaliw na bibili ng micro na ganun kamahal. Ang mahal niya dito, I forgot how much. Basta OA na mahal siya dito sa Pilipinas. So when I asked the price doon sa outlet, sobrang mura niya compared sa price dito sa Greenbelt. So sabi ko, shucks, sana may magpasabay. Sabayan niyo ako para makabili ako. Kasi kung ako lang again, di ako papayagan nito. Papayag lang kasi lagi yun pag may kasabay ako. Dahil alam niya naman na kikita ako. Or sometimes, yun nga, dahil sa mga pasabay, libre na yung akin. Kaya ako lang yung nagpapasabay kahit super hirap because ganito ako kaluho. Check out. Para yung mga akin, libre na. So, thank you so much sa lahat ng mga nagpapasabay dahil sa inyo. Masaya kayo, masaya din ako, ganyan. Kahit nakakapagod talaga. But, yeah, there.
That's how I sustain this lifestyle because I'm very masipag, okay? So, halos lahat tong mga to, libre. Dahil nagpapasabay ako. So, I add pasabay fee on top of each item. And then, ang ending, nagiging libre na yung mga binibili ko for myself. Ganon. Ganon ang atake di kumare. So, yeah. Ganon ang diskarte. Thank you so much, guys. But anyway, yun nga. Ito yung sinasabi ko. Sa lahat ng microbags ko, ito yung pinakamaraming mailalaman. Kasi ganyan lang siya. Very luwag lang niya. Walang eme-eme sa loob. Tapos walang zipper. Kaya, walang mga closure na ganyan. Talagang bukas lang siya na ganun. So, ang daming nalalagay. Walang restrictions. That's what I mean. And then, super malambot yung material. Kaya, ang daming nalalagay. Ang daming magandang colors. Pero, ito na talaga. Wala pa akong ganitong color na Bordeaux. I think this color is Bordeaux. Yeah. Ito pala yung last ko binili kasi second visit namin binili yung Dior. Ito, tipong pauwi na talaga kami. Sabi ko, if may magpasabay, bibili ako for myself. Buti na lang may nagpasabay. So happy! Thank you very much, guys, to all my kumares that are marupokes. Because dinadamayan nyo ang aking mga karupukan. So, yeah, I think that is everything. Hindi ko alam kung meron ako na-miss kasi nga ang tagal na nitong mga to dito. At nakakalat lahat. Nalulungkot talaga ako dun sa mga naibenta ko na akin. Pero, that is everything. I need to end this vlog because sobrang haba na at marami pa rin akong mga liligpitin for today's video. I hope you enjoyed it. And I will see you on my next videos. Bye!